hirap din kasi pag subdivision pa bathroom, hindi ko maganda yung pag-tile. Hello mga langga! Kamusta kayong lahat? So, I'm back again dito sa Australia. So, dumating ako dito sa Adelaide kahapon. So, hindi na ako nakapag-vlog. So, not almost, 2 months na andun ako sa Pinas. So, wala akong update sa inyo kasi talagang sobrang na-busy na talaga ako. Ipakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga pinagawa namin doon. Kasi pag makalat kasi yung bahay, na-stress ako. So simula nung nagpa-renovate na kami doon sa bahay namin, sobrang makalat na and sobrang alikabok. And mahirap pa tinitirhan namin yung bahay namin. Kasi malayo na din pag uuwi pa kami ni mama dun sa bahay niya, and then yung gumagawa din dun din natutulog sa amin. Kasi yun nga, mga 45 minutes papunta dun sa bahay ni mama. So bali mga 2 hours yung biyahe everyday kung uuwi pa kami doon. So yun. So hindi na kami so doon na talaga kami nagstay. So after na gumawa sa bahay, naglilinis kami ni mama, tapos si mama nagluluto, and thankful talaga ako na sinamahan ako doon ni mama. Pinatigil niya muna yung pinapagawa niya sa bahay niya para masamahan niya ako. And di ba sabi ko sa inyo magpapa-extend kami ng kitchen and yung dining. Hindi na natuloy yun kasi na-stress din ako. Ang hirap din kasi pag subdivision yung bahay nyo, maraming requirements. Kailangan ng building permit. Kasi hindi lang din kasi basta-basta extension yung ipapagawa sana namin. And ayun. And gagastos ka muna before ka makapagpa-extend. Kasi kailangan mong kumuha ng engineer para ng plan. Kasi hindi daw pwede yung drawing lang. Ako na nga yung gumawa ng plan, and makikita naman nila and na kung ano yung gusto namin gawin, pero hindi talaga pwede. Gusto talaga sa engineer talaga ipagawa. So, sabi namin ni Mark, wag na lang. Kasi malaki na naman na yung bahay. Ang ipapagawa lang namin next time is yung dirty kitchen. So, magpapalagay lang kami ng dirty kitchen and laundry area sa gilid. So, yung pinagawa namin for 2 months doon sa bahay namin sa Pinas is yung bathroom namin sa taas. And then, yung sa baba, yung kitchen, and then pinapalitan namin yung tiles. And then, yung bathroom sa baba. So, hindi na nga namin pinarenovate yung isa pang bathroom sa taas. Yung bathroom lang namin kasi medyo okay naman yung bathroom ng mga bata. So, sabi namin, wag na lang. Next time na lang siguro in the future kung gusto pa naming ipa-renovate. Kasi nakakapagod din magpa-renovate ng bahay, as in. So, yung mali lang kasi namin, sana sinabi namin na bare lang ba yung bahay? Walang tiles, walang pintura na lang sana. Kaso lang, nalagyan nila ng tiles, and hindi din namin nagustuhan yung tiles. I mean, ako. Tapos yung sa bathroom, hindi din maganda yung pag-tiles nila. So, kailangan talagang ipa-renovate siya. And then yung kitchen, yun nga, nagpalagay kami ng island bench para medyo may aanuhan din kami pag magluluto. Basta ang daming na hindi ko talaga nagustuhan. And yun, tapos yung pintura din kasi nila, hindi din siya maganda. Basta, yun. Pero yung structure ng bahay is maganda. Good, good quality naman. Pero yun lang, yung mga pintura. Kasi yung ginawa nila, finish na yung wall. Tapos nilagyan nila ng skim coat. So parang yung skim coat, hindi siya kakapit talaga dun sa wall kasi finish na siya. So pag parang nagbabakbak na yung pintura. Parang natutuklap ba? Tapos, nung nung pininturahan ko pa, parang nag-bubbles siya. So, na-stress ako. So, ayun. Pero, hindi ko na lang muna yung mga nag-bubbles. Saka ko na lang yan siya ayusin. Pero, so far, talagang nagustuhan namin yung area kung saan yung bahay namin. Maganda din naman kasi yung view for now kasi wala pang masyadong bahay doon. So, yung sa block namin is 2 lang yung nakatayong bahay sa amin. And then, yung may isa pa pero walang nakatira. Sayang nga, hindi nila tinitirhan. Parang na siya, parang haunted house na. So, yung bahay namin is nasa din kasi
corner din siya. So, yun, maganda din. So yun, ang gagawin na lang talaga namin is papagandahin na lang yung bahay. Maganda naman yung bahay, pero alam niyo naman ako, gusto ko pagandahin pa. And next year, yung ipapagawa pa namin is yung fence. So wala na din kasing time. So yun na lang, yung fence yung ipapagawa namin, and then yung dirty kitchen, and then yung garden area. So yun na lang talaga. Yung sa loob, okay na yun kasi napalitan na yung tiles sa baba, and yung bathroom. Yun lang naman talaga kasi yung yung gustong-gusto kong papalitan. Ipa-renovate yung bathroom sa baba. Kasi syempre pag may bisita, hindi siya kasi maganda yung bathroom. Hindi talaga maganda yung pag-tiles nila. So yung tubig parang naiipon siya sa gilid instead na pumunta siya sa may drain. So ayun. Kaya hindi na talaga ako nakapag-vlog doon nung andun ako sa Pinas. Pero ipapakita ko na lang sa inyo pagbalik namin sa Pinas. Kasi uuwi naman ulit kami ni Mark after 2 weeks. So, dapat hindi na talaga ako uuwi dito sa Australia. Pero, sabi ko, uwi na lang ako kasi meron naman akong ticket na pa-uwi na naman ng Pinas. So, yung binili lang namin is yung pabalik dito. So, ayun. Kaya, andito na ulit ako sa Australia. For 2 weeks lang. Para makapagpahinga din ako kasi sobrang na yung katawan ko ba. Ang sakit na ng ko dito. Tingnan nyo, ang itim-itim ko na. Kasi baba din sa araw, pabalik-balik sa hardware store, bili ng mga materyales. So yun yung mahirap. And tricycle lang. Wala pa kasi kaming sasakyan, and wala pa akong lisensya talaga. So, pag may time talaga next year, yun din yung aasikasuhin ko, kumuha ng license doon. Doon na lang ako sa Pilipinas. Kasi pag dito din, wala na ding time. So, until now, learners pa rin ako. Kasi wala na talaga akong time na ng lesson. Maybe next time. Hindi pa naman expired yung learners ko. So, yung ginagawa ko is, nire-renew ko lang siya kasi pag one day na sinipag na ulit ako na ng driving lesson. So, okay pa yung aking license, yung learners ko. Mahirap din kasi pag wala kaming sasakyan doon sa probinsya namin. Hilig din kasi kaming lumabas-labas. So, mahirap pag sasakay ka din ng tricycle, tapos minsan madami kami. So, kailangan 2 tricycle. So, ayun. Hopefully, soon, magkaroon tayo ng sasakyan doon sa Pinas. And, mag-isa ako today kasi si Mark pumasok na sa work. And, maglilinis tayo ng bahay. Hindi na nakapaglinis talaga si Mark. And hindi ko naman in-expect na maglilinis talaga si Mark. Kasi sobrang busy niya din sa work. So sabi ko, okay lang yan. Pagdating ko na lang dyan, maglilinis. So, yun yung gagawin ko today. Magpapalit ng bedsheet. Nagpapalit naman siya. Nag-washing naman siya ng bedsheets. Pero, same pa rin. Hindi niya pinalitan. Kasi hindi niya daw alam kung ano yung ipapalit. Sabi ko, andyan lang naman yan sa cabinet. Pero, ayun. Anyway, yun yung gagawin ko. General cleaning ako today dito sa aming apartment. And mamaya, mag-ano ako ng Christmas tree. Kasi ito yung first, not Christmas, kasi hindi naman kami nag-Christmas dito sa Australia. First Christmas tree dito sa aming apartment. So, gusto ko ng Christmas tree. So, kukunin niya mamaya yung Christmas tree dun sa office niya. And then, bibili pa ako ng ibang decoration. So, ayan. Sobrang nangayaya talaga ako doon, as in. Kasi minsan, tinatamad na akong kumain kasi gusto kong matapos yung ginagawa ko. Minsan, umiiyak ako kasi napapagod na ako. Tapos, dami kasing sinasabayan pa ako ng aking menopause. So, ayun. Talagang mahirap. Parang maiiyak. Pero I'm so thankful talaga na meron kaming bahay doon sa probinsya. Kasi andun yung family ko, and para lagi naming makasama yung mga bata. But anyway, mga langga, I will start cleaning the house kasi marami talagang kailangang linisan.
pumunta ako ng Randall Mall, namili ako ng mga pang decoration. Pangdagdag lang. Kasi yung gagawin kong Christmas tree this year is white and gold. So, namili lang ako ng pangdagdag. Like itong bulaklak na to. Ayan siya. So, medyo pricey din siya. $15 yung isa. Pero naka-sale naman siya, kaya binili ko. And ito, sa Target to. Kasi kung doon ko lahat bibilin sa Bed Bath and Table, mahal talaga siya. So, yung mga bowls doon ko binili sa Target. Ayan. White and gold. So, dito ko banda ilalagay yung Christmas tree namin. Sabi ko tong... So, mamaya ako na gagawin yung Christmas tree mga langga kasi wala pa dito. Nakalimutan ni Mark na iakyat dito sa taas. Andun pa sa sasakyan. So, ito muna yung aking i-decorate. Tatanggalin ko yung mga nakalagay dito. So, wala dito yung parang stand nung Christmas tree. Hindi ko alam kung saan nakalagay. Diba yun? So, gagawin ko yung paraan. Kung mapapatayo ko to na wala yung stand niya, tingnan natin. Kailangan maglagay ako ng mga dito sa hindi naman. Kaya naman siguro ng bus. Lalagyan ko yung niya ng double-sided tape.